Mula pa sa simula ng ating sibilisasyon, isa lang ang pinakamatibay na batayan ng kapangyarihan. Hindi ito ginto, hindi rin ito mga baryo o pilak na madaling maubos. Ito ay ang mismong lupang tinatapakan mo ngayon. Ang lupa ang pinakamatanda at pinakapundasyong anyo ng yaman ng tao. Sa pagsusuring nito, sisirin natin ang pamana ng kasaysayan para maunawaan ang isang sinaunang laro, ang laro ng yaman at batas. Kaya itanong natin, sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari sa lupang kinatatayuan mo? Baka isipin mo ang konseptong ito ng real estate sa ating arkipelago ay isang modernong invention lang, pero hindi. Isa itong sinaunang laro na pinapatakbo ng mga patakarang napakasalimot, formal at higit sa lahat napakatalino. Tingnan mo! Bago pa man dumating ang mga dayuhang barko sa ating mga baybayin, meron na tayong sariling mga batas na nagmamapa kung paano hahatiin ang ating likas na yaman. Ang kasaysayan ng ating lupa ay hindi kwento ng mga biktima kundi isang kamanghanghang tapatan ng mga naglalakihan at nagpapatalinuhang sistemang legal ng pagmamay-ari. Dumako tayo sa unang yugto, ang yaman at batas ng dato. Balikan natin ang ika-16 na siglo. Sa panahong ito, ang sinaunang lipunang Pilipino ay pinapatakbo ng isang konsepto na tinatawag nating usufruct. Wala silang mga titulong papel noon, ang lupa ay pag-aari ng buong komunidad. Kaya paano mo masusukat ang yaman? Hindi sa lawak ng lupang nakapangalan sa iyo, kundi sa kakayaan mong pamahalaan ang lakas paggawa at ang paggamit sa kalikasan na hindi ito sinisira. Dito pumapasok ang napakagandang balanse ng lipunan. Ang dato ang tumatayong tagapamamahala ng yamang agrikultural at pandagat. Sa kabilang banda, ang mga malalayang mamamayan, yung mga Timawa at Maharlika, ay itinuturing na mga kasosyo sa yaman. Nagbabayad sila ng buwis o nagbibigay ng serbisyo militar at kapalit nito nakakabahagi sila sa yaman ng pamayanan. Isa itong perpektong simetrikong palitan ng pabor at pananagutan. Susunod, ang ika-9 yugto, ang doktrinang regalian ng Espanya. Sa pagpasok ng mga Kastila, nangyari ang isang dambuhalang pagbabago sa ating mga institusyon. Ito ang nagpapabago sa lupa mula sa pagiging komunal patungo sa isang formal at pribadong kalakal. Nagsimula ito sa pagdating ng konseptong imperium noong 1521 hanggang sa unang royal land grants noong 1571 at ang royal cedula ng 1754. Sa madaling salita, matalinong ipinakilala ng korona ng Espanya ang doktrina na ang lahat ng bakanting lupa ay pag-aari ng Estado at kailangan mo ng formal na basbas mula sa hari para maangkin ito. Pakinggan natin ang bigat ng batas na ito mula sa rekopilasyon. Ang lahat ng lupain na nauukol pa rin sa Maharlikang korona at patrimonya ay ibalik sa amin. Napakatalinong hakbang legal nito. Bakit? Dahil itinatag nito ang mismong pundasyon ng pribadong pagmamayari ng lupa. Lumikha ito ng isang bagong elitistang uri na nakabase sa mga tituladong ari-arian tulad ng malalawak na estansyas at kabaleriyas. Dahil sa mismong legal na kodigong ito, tuluyang nagbago ang ating lipunan at ekonomiya. Kabilang na dyan ang pagbibigay ng lupa sa mga katutubong prinsipales tulad ng mga taga-Pampanga. Ito ang sandali kung saan tuluyang nagbago ang pamamaraan natin ng pagmamana at pagpoprotekta ng yaman. Isang pamamaraan na dala-dala natin hanggang ngayon. Ngayon, dumating tayo sa ikatlong yugto, ang makabagong batas ng muling pamamahagi. Pagpasok ng modernong panahon, may ginawang matatalinong mekanismo ang ating konstitusyon para muling balansehin ang yaman ng bayan. Dalawang batas ang nangungunguna rito. Sa isang banda, inilalatag ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program ang pagbabaklas ng mga dambuhalang asyenda at ninilimitahan ang pag-aari ng mga magsasaka sa 5 ektarya. Sa kabilang dako, nandyan ang IPRA o Indigenous Peoples' Rights Act na pumoprotekta naman sa mga sinaunang karapatan sa mga komunal na lupa. Dalawang magkaibang batas pero iisa ang layunin, ang ayusin at balansehin ang distribusyon ng yaman. Dito natin makikita ang henyo ng ating sistemang legal, partikular na sa konsepto ng CADT o Certificate of Ancestral Domain Title. Nagugat ito sa tanyag na kaso ng Carino versus Insular Government noong 1909. Dahil sa desisyong ito, nagkaroon ng daan ng IPR para formal na kilalanin ng lupang inangkin mula pa noong unang panahon ay pribado at tuluyang labas sa saklaw ng doktrinang regalya ng Espanya. Pero syempre, ang pagkuha ng KIT sa ilalim ng National Commission on Indigenous Peoples ay hindi simpleng proseso.
Dumadaan ang pagmamapa at pagsusukat ng mga komunal na lupang ito sa isang napakahigpit, napakapormal at detalyadong pamamaraang legal na sumusubok sa tunay na kasaysayan. Upang bigyan kayo ng perspektibo sa tindi ng epekto ng mga batas na ito, isipin nyo ito. 2.66 na milyong ektarya. Yan ang kabuuang sukat ng lupang na ipamahagi ng Department of Agrarian Reform pagsapit ng 1997. Isang nakakagimbal na patunay sa pamamagitan ng purong matematika kung paano aktibong pinaikot at binabago ng ating batas ang pamamahagi ng yaman at kapangyarihan. Habang tinatapos natin ang pagsusuring ito, nais kong iwanan sa inyo ang malalim na katanungan ito. Paano huhubugin ng ating batas ang susunod na henerasyon ng ating yaman? Nakita na natin, ang mga batas sa lupa ay hindi lang mga patay na salitang nakasulat sa lumang papel. Sila ang mismong arkitektura ng ating yaman at ang magdidikta sa matitibay na kinabukasan ng ating nasyon.